isang mapagpala hapon sa isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain. Salamat tayo dahil pinagpaluban tayo ng tumako sa mga kapatiran. Kasi po, maganda po kasi yung ngayon. Yung pagpapahalaga ba sa bawat isa. Hindi mo palaging nasa templo. Hindi. Siyempre, kasama sa tupa, kasama sa pagiging po sa Diyos, pero pinakailangan ng labuhan para, sabi niya, kung hindi makadakot sa lungdungan, yung lungdungan ang dahil sa bahay. Ngayon po, ang binasa ng ating kapatid. Ayon sa kalooban ng Diyos, meron siyang pinahayag tungkol sa ito po ay pagpapaalaala sa atin ni Simon Pedro na tayong mga tao na pinili ng Diyos sa iba-ibang panahon, iba-ibang buhok, pinalagyan natin, pinagsama-sama tayo para magbibigay sa isa't isa at luwalhatin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapakataan. Kaya po, bilang mga lingkod, sabi nga sa larangan ng pag-eskwela, dito po malalaman isang estudyante kung siya po ay natuto na madagdagan ang kanyang kalaman depende po sa eksaminasyon. Sa bilang lingkod naman, ito po yung tinatawag sa atin ng mga mananampalataya. Ang eksaminasyon na yan, ito yung pagsubok. Na kung saan, dito po malalaman natin kung tayo ba ay tapat pa rin sa Diyos. Oo, pwede natin sabihin na hindi nakakadapit sa Facebook. Ang mahalaga doon, hindi nakakalimutan kahit sa kalaman. May connection pa rin tayo sa Diyos. Kasi po, hindi naman sa sarili natin kalooban na nagsikap tayo para mapalapit sa Diyos. Kundi ang Diyos ang tumingin sa atin dahil po sa kanyang habag o biyaya at pinagkalooban niya tayo na hindi natin kawalan, hindi natin sa kilala, hindi natin magawa na lumapit sa kanya, pero siya po ang gumawa ng paraan sa pamamagitan sa atin. Pamulat sa ating mga kaisipan na nagdala sa atin upang makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon Jesucristo. Kaya po, bilang mga mananampalataya, meron po tayong pagdadaanan. Ito yung tinatawag na pagsubok. At ang pagsubok na yan, sabi niya, ang ginto, nasisira, pero dinadaan sa apoy para subukin kung ito ba ay pwede sa dapat pure, yung puro ang pagdali nito. Kasi po, ang ginto, nagmamagnet yan ng ibang mga metal. Pero ang tunay na ginto, hindi po siya dinidikitan ng magnet. Kasi pure siya. Pero, merong mga pamamaraan para balisayin sa katigilala sa apoy para subukin kung siya po ay pure na dito. Ngayon po, lahat po tayo ay tinatawag sa pagiging mananampalataya. Meron pong mga trials yan o pagsubok na kung saan minsan nagiginahan tayo ng grupo, minsan nagdadalawang isip tayo, minsan lalong-lalo na sa mga active
Minsan nga, nagkadalawang isip din yan. Kasi, sino kayo malapit sa Diyos, sabi palagi pag-pray. Pero palagi may sakit, palagi may karamdaman. Ang dekto sa mga minsan nalipasan ng panalangin, pero malayo sa karamdaman. Kasi kung titignan mo kayo, sabi nga, kung saan may debosyon, May tentasyon. yung mga taong palapit sa Diyos, yun naman ang inaabala o kaya ginagambala ng kalaban ng Diyos para muling makalapit. Hindi po ibig sabihin na hindi na nakakadako. So, alam mo kasi sa pamantayan ng tao pag hindi na nakakadako. Pero po, kung titingnan po natin, dipindi po kasi yan sa unawa ng tao. Kasi, kung ang pagbabatayan ng tao na dapat perfecto, dapat maging active sa templo, yun po ay para sa ano bang ginagawang purpose para magmalaki. Nag-ibig kami, hindi kami kasi talaga kami active lang. Pero ang tunay po na kahalagahan, sabi niya, hindi mabubuo ang isang katawan kung walang mga sangkap. Kaya, pinalalagay natin mahina na sabi nga walang pakinabang, yun pa ang pinakamahalaga. Halimbawa, sabihin ng kamay, hindi ko kailangan kumitin. Pero, pag sinar sa isang katawan, pag sarado ang puwet, Hindi na po. hindi mamatay ang tao. Kasi yun nga lang yung problema doon sa yung daanan ng dunig na mamatay ang tao. Kaya, importante po ang lahat ng sangkap ng katawan. Tayo po yung mga mananampalataya. Lahat tayo may bahagi upang buuin yung katawan na yan na walang iba ang pinakaulo natin. Lahat po tayo ay dumaranas ng pagsubok. Pero, ang mahalaga po dyan, kung yan pagsubok na yan na dinaranas natin, kung yan ay hindi talaga piling iwasan, ang mahalaga po dyan, manalangin tayo sa Diyos na bigyan tayo ng maliwanag na pag-iisip at kapatagan upang sa ganun makatawid, makalagpas tayo doon sa pagsubok na yun. Kasi walang atrasan yan. Estudyante nga, kapag dumaranas ng pagsubok, kailangan tapusin mo yung eksaminasyon. Kasi chichikan yung para malaman yung resulta kung meron pa. Importante po dyan, pagdating sa pagsubok, may mga points, may mga aral, tayong matutunan, na ito po ang magiging gabay na para sa mga susunod na panahon. Kasi po, sabi nga, ang best-seller ng ating buhay, hindi po yung libro natin, hindi base sa bawat isang karanasan o pinatawag na experience. Kasi po, tayo lahat ay pinakailan dumaan sa apoy na yan. Pero, ang mahalaga, tayo po ay binigyan ng sapat na kalagasan, kapatagan para magtagumpay tayo sa mga pagsubok nila. Ang susi po dito, sabi dito, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, kayo naman ay magpapatagan. Ano po klase ng pagpapatagan? Nakaputi lang bang damit? Banal na? Hindi po yan tinitingnan sa panlabas ng kalagayan. Banalan ay makita sa isang tao na handang isuko ang kanyang sarili, tanggapin sa kanyang sariling pagkatao na siya'y makasalanan at magkaban, magbalik loob, maglinis ng kanyang sarili kapag wala na po o namura na yung mga pagkakasala na kanyang ginawa.
ito po ang tinatawag na banal. Yang Diyos na tumawag sa ating banal, sabi nga, kayo naman ay mga kapatanan. Hindi lamang pagpunta sa oras ng mga nalangin, tayo magpapatanan. Kundi sa lahat ng pagkakataon, mas maganda yung nakapaglinis tayo, nakapaglinis tayo ng tao. Kasi po, wala tayong kakatakot. Anytime, kasi hindi natin alam ang araw ng bukas, kung tayo man ay puli na, at least prepare tayo. Dahil nakapaglinis tayo ng kalooban, nakapaglinis tayo ng tawad sa Diyos, pero may proseso din. Una muna tayo magpatawad sa ating kapwa bago tayo papatawad. Yun ang nasa ama namin. Sabi nga, patawarin mo kami ng aming mga sala upang gaya naman namin ng patawad sa mga sa amin. Ang pagpapatawad, hindi po sa libigan, kundi ini-erase yan sa memory. Dapat yan sa kanyang maalala, wala na pero hindi kwento na lang ang ating pinagdaanan. Sabi, no hurt feelings. Ganun po yung pagpapatawad. Kaya po, kung gusto nating maging banal, hindi lang po yung pagdating sa simbahan ng pagpapatawad. Bukas, ang pamamaraan ng pagpapatawad. Hinada natin yan sa pakikipag-usap sa Diyos na walang iba ang pananalangin. Yan po tayo magpapatawad ng lakas tungkol sa ganun ang mga bagay na gusto natin parating sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Walang ito ang magagawa ng panalangin sa ating buhay. Para sa ganun, ito man mga pagsubok na ito, at magiging balatid, magiging natin madugtungan ang ating naumpisahan. Ang mahalaga po doon, hindi tayo nakakalimot sa Diyos. At siyempre, tayo man ay huwag natin kalimutan doon. Sapagkat hindi naman tayo nangakot sa tao lang, hindi sa Diyos. Yan po, dahil sabi niyo, pinanood ko sa Sisipas. Tatlo yung binigyan niyo, pero talakayin ko yung talaga. Sabi dito sa 1, 20, 1, hanggang numbers ko. 9. Sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ay ang magsasaka. Kaya po, ito po ay kung titingnan po natin, hindi nalagay lang ng ang talinhaga nito na ang ating dakilang Panginoon ang tunay na puno ng ubas. Bakit po sinabi ng tunay? Kasi meron ubas na pwedeng sabihin minarapot lang o kaya isinama doon sa isang kahoy na hindi naman siya nanggaling talaga sa bukid. Kaya sinasabi, tunay na puno ng ubas. Ngayon, ang ama magsasaka. Kumbaga, sa pamamagitan ng ama na siya ang maglalaan ng pagkakataon para yung puti na ito ay tumubo, magkadahon, at magkaroon ng mga sanga o bunga. Hindi kailangan talaga mayroong mga nasiba. Walang iba yung ama. Ngayon, sabi dito, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Pero kung titignan po natin, kung maalala natin nung bago pa natin
masumpungan si Kristo sa ating buhay. Bago tayo magsisi, bago tayo tumanggap ng bautismo. Tayo po ay ibinibilang na sanga. Siyempre, dapat yung sanga nakakulit sa puno. Pero hindi rin tatayo ang puno kung wala siyang ugat. Kaya siyempre, mag-umpisa muna ng sanga para magpapagod ng iba. At sa ganun, kung gusto yung sanga, siyempre, tayo po yung mga sanga. Sabi dito, ang bawat sanga, ibig sabihin, hindi piling balain yung sanga na maliit, malaki na, mahalaga po yung lahat ng sanga. Dalawa nga lang nakalagay ko. Hindi nagbunga at yung nagbubunga. Kapag hindi nagbubunga, sabi niya, inaalis niya. Ano po yung mga inaalis? Inatanggal na ba? O pinalalagay ng walang tinta? Kung titingnan po natin, kung tayo yung mga sanga, ano naman natin yung wala? Matanggal. Ano yung inaalis sa atin? Yung lahat ng iba pang connection sa buhay natin. Kasi minsan, halimbawa, kung sa ating pakikipag-ipan sa isa o sumpak pa natin na tayo maglilingkod sa Kanya. Tapos, palagay natin na, halimbawa, sampo natin ang trabaho. Dati, sa pagkakahinti ko, nakalimutan ko na ang lupa. Ngayon, para makapagpapos muna sa tinanggal sa akin yung trabaho. Dahil naging sagaban yun upang gawin ko ang pagiging tagapagpahala. Ganun po yung sampo. Yun yung inaalis yung mga balakid sa paglilingkod ko. Ngayon, magkakaiba-iba tayo. Hindi pwede sabihin na yung kwento ko. Ngayon, ang ginagawa ng Diyos, para makatubos tayo. Kung sa papaanong paraan tayo, pinili, tinawag, para magkaroon ng kausay. Kasi iba-iba po ang kwento ng ating buhay. Hindi po pare-parehas. Pero sabi nga, walang bago sa ilalim ng araw. Pabalik-balik lang yung kwento. Hindi sa ibang generasyon, iba naman. Pero yun pa rin ang kwento. Nag-uulit-ulit. Ngayon po, yung sanga na hindi nagbubunga, inaalis niya. At inaalis niya yung mga balakid, yung mga nagiging dahilan para hindi tayo makapokus sa paglilingkod. Tapos, yung mga bawat sanga naman na nagbubunga, nililinis niya. Pinatanggalan ng mga tuyong dahon, yung mga sanga na walang dahon, o tuyok na, yun po ang inaalis para lalong magbunga. Ngayon, tatanungin natin ang ating mga sarili. Saan kaya tayo doon? Wala ba talagang naging bunga? Wala ba tayong ginagawa? Makapagmagdan tayo sa kapwa? O meron tayong ginagawa? Kasi kung mo pwede sabihin, ikwento natin yung ginawa natin kabutihan sa kapwa. Wala na tayong reward sa Diyos. Sabi niya, manatiling lihim ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaya po, tayo mismo ang nakakaalam ang bawat isa sa atin. Kung meron ba tayong nasaktan, kung meron ba tayong natulungan, yung biyaya na pinagdaan sa atin, iwanag na pag-isip, yung magaan na pamumuhay, nagkaroon ba tayo ng bahagi para tumulong sa iba. Yun po yung important ito. Kaya kung isun tayo sa puno, tayo muna sa dapat, meron din tayong connection, lalong-lalong sa mga taong nangangalan. Para tuloy-tuloy na ang pagmula. Sabi dito, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y ating sinalita. Ang Ebanghelyo po, ito po ang pamamaraan para linisin tayo. Hindi po yung paghingilan ng tawad. Ang Ebanghelyo, ito po ang nagiging daan
bago tayo makahingi ng tawad. Kasi po, kung sarado ang ating pag-iisip at ayaw tanggapin yung Ebanghelyo, hindi po natin magagawa ang magsabi ng sorry. Patawad. Kaya po ang Ebanghelyo ang nagiging daan para linisin ang lahat ng mga narunong palapit sa ating puso. Na ito po ang nagiging daan upang yung kalooban ng Diyos na makapanaman siya sa ating puso, hindi po siya makapulit kasi marami po siyang palapit. Sabi dito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na hindi nakapagbunga sa kanyang sarili. Maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo maliban na kayo manatili sa akin. Ang pananatili po sa ating dakilang Panginoon. Vice versa po kasi yun. Sabi dito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ngayon po, kung halimbawa nakakalimot na tayong manalangin o makinig ng Ebanghelyo, kasi pwedeng sabihin na hindi ka nakakapunta ng templo, wala na po ito. Mayroon pa rin koneksyon yan. Kasi hindi ibig sabihin na focus mo lang sa isang preacher para siya lang ang makinig mo. Kaya po, wala nang dahilan para makapagsabi tayo na hindi natin mapakinggan ng Ebanghelyo. Napakaraming tagapagpahayag ng Ebanghelyo. Pero yung tinig, buksan mo lang, makapagsimba ka na. Hindi po magpipinda. Pero tayong pinapakinggan na pag-nilay natin. Ito yung ibang kontrol. Kaya nga, kung halimbawa, tayo po ay hindi na nananatili, ano na natin makikinggan, wala na rin yung presensya ni Kristo sa ating buhay. Kasi po, dapat yan, magkaparehas yan. Hindi na rin natin mararamdaman yung presensya na para kung pakiramdam natin malayo yung tayo. Kaya, kinakailangan natin pagbigyan yung hinahanap-hanap ng ating nag-iisang kaluluwa. At pinakaranasan ng ating Espiritu, ang busugit ng tinapay ng buhay, ito yung Ebanghelyo na nagpapalakas sa atin. At i-feel natin para maramdaman natin yung presensya ng Espiritu Santo na siyang mananaman sa ating buhay. Sabi dito, gaya ng sanga na di makapagbunga. Kaya kung halimbawa, palagi na tayong galing, kapit natin na palagi tayong manilibat, hindi na natin nakokontrol ng emasyon. Wala nang bunga yun. Kaya kinakailangan po, para manatili tayo sa kalooban ng Diyos, bukas ang ating pag-iisip, pagkakaluban niya tayo ng karunungan, kaalaman, o kung sa ganun, marunong tayong magbalanse sa lahat ng pagkakaluban. Yan po yung koneksyon. Kasi kung halimbawa, palagi na lang tayong galit sa kapitbahay, ang mangyayari niyan, ilibak na tayo, balik tayo sa kanya, at parehas natin yung ginagawa. Kasi, yung naglilibak, masama na yung ginagawa. Igalit sa kanya, parehas lang tayo yung masama. Ang malaga doon, marunong pa rin tayong manalangin. Sana, tao, palagi nanlilibak sa atin, bigyan naman ng Diyos ng malinaw na pag-isip para tumigil na siya sa kaligin natin. Yun po ay isang maliit na parte lang pinubunga po yun na meron ang Diyos na nananahan sa ating puso at tinuturuan pa tayo upang malaman natin kung ano ba ang dapat natin gawin para ganti natin sa ating kapwa kung tayo ginagawa ng hindi na ayon sa kanila. Sabi dito, kung sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad sa sanga at matutuyo at matutupunin at mga hagis na apoy at mga susunod. Tingnan natin, sabi, kung ibig sabihin, pwedeng may choice. Pwedeng manatili, pwedeng hindi. Pero kapag, sabi dito, kung ang sino man ay hindi, sakali man naputol na, hindi na tayo nanatili kay Kristo. Kung ayaw na natin makinig ng aral, ayaw na natin sasabihin natin, disconnected na. Wala na.
may hatol na ang Diyos. Ito na yung mga tinatawag na inihiwalay niya. Kaya po, pagsikapan natin na habang meron pang pagkakataon, buhayin natin yung connection na yan sa Diyos na palagi lang siya nandiyan, nag-aantay lang sa atin. Tayo lang po, sa pag-isip, sa dahil lang po sa sarili natin, ginawa, o mga ginagawa. Kaya po tayo nakapalalaman sa inyo. Sabi nito, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang tumibigin at gagawin sa inyo. Ang tayo po ay humihiling sa Diyos. Dapat po, lahat ng ating mga hinihiling, productive, nagkataroon ng kahayagan. Sabi dito, kung kayo'y magsipanatili sa akin, meron tayong koneksyon sa puno, kasi nga tayo yung mga sanga. At ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo. Dapat po yung ibang video na yan, hindi po tayo dapat nagsasawa na kinig niya. Kasi po ito po yung magpapaliwanag ng ating pag-iisip. Kasi po ang isang tao na bansag na, problemado na, lalo-lalo na may karamdaman. Sabi nga, ang sakit, espiritu po yan. Espiritu ng sakit. Diyan, bulang, sakit ng pinay, o anong naalihan. Yan po ang nagdadala sa atin. Pag hindi tayo tiwala sa Diyos. Kaya po, sabi dito, dapat yung ibang video tinatanggap natin dahil sa oras na pinapakinggan natin ng ibang video, masamang espiritu ang malayas po yan. Dahil ayaw niyang makinig ng ibang video. Kaya, yung connection natin kay Kristo, hindi lang yung pangalan lang, kundi dapat kasama yung pangalan. Yung lahat ng kanyang mga sinasabi na naaalala natin mula nung active tayo sa lunduyan, hanggang sa patuloy tayong nakikinig. Yan po ang dalisayin natin sa ating kasi hindi mawawala. May connection pa rin sa ating buhay. Yun po ang pagnilay-nilayan natin. Ang salita, ang pagbili na pinangaral doon na umitak sa ating mga puso at doon tayo nalikaya para magpapaulis mo, para magpasabi tayo. Hindi natin sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para magsimulin sa ating pag-iisip. Sabi dito, ang pangako niya, nagsisipanatili tayo sa Kanya, nagsisipanatili naman sa atin, sabi niya, hingin ninyo ang anumang inyong hingin, ibigin, ay gagawin sa inyo. Kaya po, may mga bagay na minsan wala ng pag-asa, mangyayari pa ba? Galing pa ba? Pero, dalawa lang ang susi. Manatili tayo kay Kristo at ibang video, manatili sa ating meron kang pagkakataon sa pamamagitan ng prayer para mag-response siya. Sagutin mo natin dahil ibigay mo. Pangako po yan ng Diyos. Sabi dito, sa ganito'y imuluwalhati ang ating lahat na kayo'y nagsipagbunga ng marami at kayo'y magiging ating mga alagad. Ibig ko pala sabihin, pag naging productive na, kumbaga, lahat ng ating mga ginagawa, yung connection natin kay Lord, marami tayong natutulong ng kapwa. Biyaya natin binabahagi ng ating kapwa. Ang turing pala ng ating dakilang Panginoon sa atin, magiging isang alagad. Sarap pakinggan na kasama tayo sa alagad ng Panginoon. Na tayo po ay nagkakaliit niya,
nasabi na naglilingkod tayo sa Diyos kung pinagpupunta natin kapwa. Lahat po ng ating kapwa nananalangin din sa Diyos. Kaya ipalagay natin na ang Diyos na nananalangin sa ating kapwa. Ginawa natin sila ng masama. Hindi po kapwa yung ginawa natin ng masama. Kundi yung Diyos na nananalangin sa puso ng ating kapwa. Nagdating po. Kaya po kinakailangan natin ingatan kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa. Ang huli, kung paano iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipalapili kayo sa aking pag-ibig. Ito na po ang pinakadakilang pag-ibig. Sabi nga nila. Wala na po ang pinakadakilang pag-ibig. Nangigit pa kayo sa ito. Alay ang kanyang sarili, alay-alay sa dalili. Kung si Kristo nga, sa kabila ng kanyang pagganap ng ministeryo, taong lahat ng nangyayari ng tulong sa paligid niya. Yung pilay, kalakad, yung bingi, magkarinig, yung bulag, nakakita, yung pisi, nakapagod, yung mga tipong nagsipanggay. Lahat ng yan ay ginawa ng kabutihan at pagkakilang. Pero, bandang huli, sila po yung sumigaw bago sa sakos. Sa udyok ng mga matatanda ng bayan. Kaya po, tayo po mga tao, nakailangan na yung una ng ginawa ng Ama sa atin. Inibig niya tayo, kaya hindi niya pinagkaroon ang kanyang anak na dahil sa atin. Para mag-alay din ang kanyang buhay, kung sa nanon, tayo po ay pinagkaroon. Ito yung kanilang pag-ibig na dapat natin pag-nilay-nilaya. Dapat, gano'n din tayo. Kaaway man yan, kaibigan man, kaalit, lahat po yan ay pinakailangan ng pakitunguhan. Kaya pwedeng sabihin, kaaway tayo dahil stress lang yan, may problema lang yan. Pero ang malaga, sabi niya, kung yung kaaway magutom, pagkanin mo. Kung mauhaw, pag-inumin mo. Pagkat sa paggawa natin ng gano'n, mga bagay sa ulo. Kaya po, dapat maghari sa atin ang pag-ibig. Dito po yung nangyayari sa atin. Yan po ang pinag susig ang magtatagumpay. Tulad din naman ang ating dakilang Panginoon, inibig niya lahat. Kahit na yung nagsugal sa kanyang nasulat, idinalangin niyo pa. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman hindi na kanilang ginagawa. Sa pangaralan nila dito sa utang ng Panginoon. Hindi nila alam yung ginawa nila. Akala nila parang wala. Pero sa kawalan ka alam. Sa kaya po tayo naman ay magpatawaran sa isa't isa. Kung sa ganoon, hindi po magkakaroon ng dahilan, marami ng Espiritu Santo manahan sa ating mga buhay. Siguro po hanggang dito na lang, pagkitulagin natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos at sa pamilya. Kami, bawa. Sa pamilya ang kami na naging kapasag kami sa mga dahilan. Sa ito magpala po sa bawat isa. Maraming salamat at magandang hapon sa bawat isa.